Hallelujah. Alright, magandang umaga indeed. 5 o'clock pa yata dyan sa UAE at 9 o'clock naman dyan sa Pilipinas. Maraming salamat po sa mga in charge, warden. No. Yung mga ano kasi 9 o'clock pa lang, but you made a time to prepare all this meeting. Good evening dito po sa Canada. Okay, bago ko ibahagi ang salita ng Panginoon, tayo po'y yumuko at manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa oras na ito. Kami po'y lumalapit sa iyo. Kailangan ka namin sa buhay namin. Kailangan namin ng mga salita para po kami ay mapalakas at mabigyan ng pag-asa, mabigyan ng kapayapaan at mabigyan ng kalakasan sa isip at sa kaluluwa at sa espiritu. Kaya Panginoon, muli makiusap ka sa amin sa oras na to, sa pamamagitan ng pagbabahagi ng iyong salita. Salamat ay iyong ang salita ay buhay at may thy word become a living tonight at this hour, O God. Maraming salamat sa bawat grupo, individual as well as group na natipon ngayong oras. It will not be a wasted time, but it will become a fruitful time. Salamat po Diyos, salamat sa Espiritu. At ang aming sagot dalangin sa aming pangalan ni Jesus. Amen. Alright, sa oras na ito, gusto ko dalhin ko kayo sa buhay ng mga Israelitas nung sila rin ay naglalakbay patungo sa Canaan land. Alright, alam natin na mga taga-Israel at mga Hebrew ay sila ay naging slaves, sila ay naging slaves sa Egypt. But dahil sa pinangako ng Panginoon na sila ang mga anak niya, pinangako niya kay Abraham, na sabi niya, I will bless you, I will make your descendants great, I will make your name great, and I will give you the land, the promised land. Yun ang pangako niya. Kaya andun sila sa Egypt, naging slave sila, naging si Pharaoh. Si Pharaoh is a type of the devil, kaya ang nagiging hari nila that time is Pharaoh. Si Pharaoh. At nung nasa Egypt sila, talaga naman na nahihirapan sila, pinapahirapan sila, trabaho ng trabaho, tapos ganun. Dahil sa pagmamahal ng Panginoon, gumawa siya ng paraan para iligtas niya yung mga Hebrew, mga Israelita doon sa Egypt. Okay? Now, on their journey, dumaan din sila ng mga pagsubok, dumating na rin sa punto na hindi na kaya ni Moses. Wala na siyang magawa. Nung haharapin na nila ang Red Sea, na para tawirin yun, wala na siyang magawa. Sometimes ang buhay natin, dumarating tayo sa punto na ganyan, di ba? Na wala na tayong magagawa. Kahit anong gagawin pa natin, wala na. Kaya, ang Diyos ay nakakagawa ng mahiwagang paraan. Actually, yan yung, kumbaga, God can make His miraculous way. Makakagawa siya. Kaya, I'd like you, dadalhin po kayo doon sa area na yun. Maraming istorya, mahabang istorya, pero dadalhin ko na po kayo doon dahil sa paglalakbay sila, nung lumayas na sila sa Egypt, sige, lakbay sila, they were in the desert, they were in the wilderness, and they were crossing now the sea. Kaya kung sinong kanya kayo, di ba? Pahingi na yung pag-i-flash na yung nakamute ka nung natin nagtawag. Exodus 14. Exodus chapter 14. Pakabasik lang. Umpisa natin sa 10. Tipat man. Ang dami. Pakabasik lang.
As Pharaoh approached, kasi nung nagising na si Pharaoh, bakit ko pinayagan at pinalayas itong mga Israelites? Wala nang taga-trabaho na namin, wala nang tagagawa ng bricks, wala nang gagawa sa palasyo. As Pharaoh approached, the Israelites looked up, and there were the Egyptians marching after them. They were terrified and cried out to the Lord. Meron naman akong Tagalog na Biblia dito, pwede bang basahin ko na lang. Anmod ka no, Pastora? Okay na. Pinagkarya ng matinding takot ang mga Israelita nang makita nilang dumarating ang Pharaoh at ang mga Egyptians. Kaya dumating sila kay Yahweh. Sabi nila kay Moses, wala na bang mapaghihilingan sa amin sa Ehipto, kaya kami dinala sa ilang para dito mamamatay? Inalis mo kami sa Ehipto. Tignan mo ang nangyari. Hindi ba bago tayo umalis ay sinabi na namin sa iyo na ganito ang aming sasakitin. Sinabi na namin sa iyo na huwag kaming pakialaman at pabayaan na kaming manatiling alipin ng mga Egyptyo, sapagkat ibig pa namin ang manatiling alipin kaysa mamatay dito sa ilang. Now, verse 13. Sumagot si Moses, lakasan ninyo ang iyong loob. Kaya ito ang gusto kong i-encourage sa bawat isa. Lakasan ninyo ang iyong loob. Huwag kayong matakot. Tignan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ngayon ni Yahweh. Hindi na ninyo makikita uli ang mga Egyptiong iyan. Ipagtatanggol kayo ni Yahweh, wala kayong gagawin anuman. Alright. Sa 15, ang pagtawid sa dagat ng mga ambo. Okay. Alright. Iyan muna. Din. Okay. So, may hinaharap si Moses ngayon. Dahil dumating na sila sa punto na sa paglalakbay nila, kailangan i-cross nila, kailangan tawirin yung Red Sea. At that time, wala pong bangka that time. Wala namang jet or bangka na kailan. But kahit may bangka, mga kapatid, yung 600,000 men that came out from Egypt, men lang yun. How about yung mga kababaihan? How about yung mga bata? How about yung mga animal nila? Yung mga ari-arian nila, dahil dala-dala naman nila yung mga animals. So talagang ang hirap. Kaya ito, sinisisi nila si Moses. Sabi nila, ay naku, wag na lang sana kami pinalabas doon sa Egypt. Mas mabuti pa doon, may pagkain, pinapakain kami, may mga ano, may mga days, ganyan. Bakit mo din na lang kami dito na mamamatay? Pero sabi ni Moses, kaya tayo minsan lumarating tayo sa punto na ngayon na dead end na wala na tayong pupuntahan. But to look up to the Lord. Tingin na lang tayo sa Diyos. Dahil na, nung nagising na si Pharaoh at hinahamon sila, ayahan sabi ng Israelitas na, andyan na sila Pharaoh. Ano nang gagawin? At sinabi ni Moses, sabi niya, at sinasabi niya rin sa atin ngayon, dahil tayo ay may hinaharap na problema sa buhay natin. Parang wala nang pag-asa. Paano na to? It's already at the end. Paano na? It seems walang-walang. With man, it's like imposible, pero sa Diyos, posible. Yan po ang ating Diyos. Kaya tingnan natin kung paano niya iniligtas. Paano niya iniligtas? Kaya huwag mong isipin, do not depend on your own puputi. Huwag mong isipin na paano na yan. Ganito, ganon. Pero sila rin, andun na sila sa andun. Parang walang way out, parang walang labasan yung problema. Pero anong sabi ng Diyos kay Moses? Lakasin ninyo ang inyong loob, huwag kayong matakot, tingnan na lang ninyo kung paano kayo liligtas ngayon. Okay, verse 15, sinabi ni Yahweh kay Moses, bakit mo ako tinatawag? Palakarin mo ang mga Israelita, itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod. You see, once, isang milagro na ginawa ng Panginoon. Of course, gusto ng Panginoon na iligtas tayo, gusto ng Panginoon na iligtas tayo, gumagamit din siya ng tao. Ang Diyos gumagamit din ng
tao. Kagaya dyan, ginamit niya si Moses. Sabi niya, Moses, lift up your staff. Verse 15. Verse 16. 16. Raise your staff and stretch out your hand over the sea to divide the water so that the Israelites can go through the sea on dry ground. You see that? Sa isip ni Moses, wala na akong magagawa. Pero may hope siya sa Diyos. May tiwala siya sa Diyos. He trusted the Lord. Nagtitiwala sa Diyos. Hindi niya kaya talaga na i-divide yung Red Sea. Pero sabi ni ang Panginoon, raise up your staff. Ang ginawa lang ni Moses, he raised up his staff and stretched out your hand over the sea to divide the water. Ginawa nga naman niya yun naman. Diba? Move on. Continue reading. I will harden the hearts of the Egyptians so that we will go in after them, and I will gain glory through Pharaoh and all his army through his chariots and his horsemen. Tuloy po. Okay. Ang una, ang ginawa pa niya, sabi na kay Moses, raise up, forward, din. Tinaas niya. Sige ba? 19. After that, ano ang next? 19. Ito yung pangalawa na ginawa ng Panginoon sa kanila. Yung dating angel na nangunguna sa paglakbay nila para lang mabalandraduhan yung mga taga-Egypt na humahabol sa kanila, ang ginawa ng angel, yung dating nasa harapan, nagpatalikod siya. He withdrew and went behind them. The pillar of cloud also moved from in front and stood behind them. Yan yung sabi nga natin na hindi natin masukat or hindi natin malirip ang plano ng Diyos kung paano tayo iligtas. That moment, dyan sa oras na yun na hinaharap ni Moses, wala na siyang maisip. Sabi nga, wala akong magagawa. I cannot divide the sea. Hindi ko naman pwedeng nasasalukin ito para madry ang sea. But nung gumalaw ng Panginoon kamangha-mangha at He had used a very simple things. Like unang-una is the rod, yung tungkod ni Moses. Now, then God asked the angels to, angel, go at the back. So, they are being protected. The pillar of cloud, can you go move forward, Bill? Alright. Coming between the armies of Egypt in 1920. 1920, may have 19 and 20, please. Then the angel of God who had been troubling in front of Israel's army withdrew and went behind them. Yan. Nagpatalikod na yung angel. The pillar of cloud also moved from in front and stood behind them. Coming between the armies of Egypt and Israel. Throughout the night, the cloud brought darkness to one side and light to the other side. So neither went near the other all night long. You see, ganyan kung magtrabaho ang Diyos nung and then He caused the pillar of cloud also to stood behind them. So protektado na po. Protektado na po yung mga anak ng Diyos. Protektado na po yung mga Israelitas. Protektado na po because the angel in the pillar of clouds stood behind the Hebrew Israelitas. Kaya itong mga Egyptian, hindi na nila makita because on that side madilim, but on the other side maliwanag doon sa mga Israelitas. Kaya nakaka-encourage po kung paano gumalaw ng Diyos, paano magligtas ang Diyos sa mga anak niya. It's really a wonderful, mahiwaga talaga. And it's really, hindi akalain ni Moses na gano'n. Naku, I cannot. But the Lord moved, the Lord works in His own wonderful way. Kaya, I hope that
all of us, no matter, kahit ano pa naman ang hinaharap natin, kasi hindi lang naman wala kami sa kulungan, wala kami problema. It's an encouraging word on my part too, na gano'n talaga magtrabaho ang Panginoon kung paano niya ililigtas. Alam niyo minsan kung sa ang Panginoon Diyos nagagalak na gumalaw na magpapakita ng mga kamangha-mangha or milagro kung ang tao ay talagang totally surrendered to Him, na yung sasabihin, I cannot, wala na Panginoon. Wala na akong lakas na lumaban sa'yo. Wala na akong lakas na, or I have to put down my own wisdom para ako'y mag-totally depend on you. And that's what really happened to the very situation of the mga Israelita sa sitwasyon na yan. Moses laid down, I can, wala, dead end na po, wala na akong lakas, hindi ko kaya. Pero gumalaw nga ang Diyos. Una nga, ang angel, the angel from front went back, and at the same time the pillar of cloud. And so there is in between, there is a protection, my protection between the Israelites and the Egyptians. And another thing, so verse 22. And the Israelites went through the sea on dry ground with a wall of water on their right and on their left. Kaya, and 23, the Egyptians pursued them, and all Pharaoh's horses and chariots and horsemen followed them into the sea. Ayan, sumunod talagang itong mga Egyptians, yung mga kaaway, yung mga humahabol sa kanila, talaga naman na gusto nilang habulin. E minsan, yung Egyptian na yan ngayon mga kapatid, ano ba yung mga humahabol sa buhay nyo? Ano ba, hinahabol kayo ba ng guilty feeling? Hinahabol ba kayo ng ano ba, ayan, yung kasi Egyptian, hinahabol niya para gusto na lang ibalik sa kanila na maging slaves. Kaya, pero ngayon, ano ba yung mga humahabol sa atin? Kaya na natin, ibigay na lang natin sa Panginoon. Kung ang humahabol lang naman sa atin ay para ikondemar ang ating sarili, that we may feel guilty, na para babalik na naman tayo sa magiging slaves, babalik na naman tayo na magiging alipin na naman ng kaaway. Wag na lang. But you see, the Egyptians that is trying, ang mga Egyptians na trying to catch the Israelites, tingnan natin kung anong nangyari. Move on. During the last watch of the night, the Lord looked down from the pillar of fire in cloud at the Egyptian army and threw it into confusion. You see, ang Diyos na naman ang gumalaw, yung mga humahabol sa mga Egyptian, ang mga humahabol sa mga anak ng Diyos, ang mga humahabol sa mga Israelitas, ay gumawa ng Diyos, at they are the one who made it. Naging confused na sila. Na-confuse. Nang magbubukang liwayway na at ang Egyptian ginulo ni Yahweh mula sa haliging apoy at ulap. Tingnan na naman natin yan. Para lang ma-save ang mga Israelites, para lang ma-save ang mga anak ng Diyos, Panginoon na po ang nagdala ng ano bang confusion? Panginoon na po ang gumawa ng gulo para itong mga humahabol sa kanila, hindi sila makahabol. Ayaw po kung ano ang napupunta sa isip mo yan. Pwede rin naman gawin ng Diyos. Pwede rin naman niyang gawin sa isip ng mga, kung kinaya ng Diyos na ginawa yun sa mga kaaway
anak ng Diyos. He brought confusion. He brought confusion. Nang mabukang linawayway at ang mga ginulo ni Yahweh mula sa haliging apoy at ulap. Nalubog ang gulong ang mga karwahe at hindi na sila makatugis ng matuling. Kaya sinabi nila, umalis na kayo rito sapagkat si Yahweh na ang kalaban natin. He jumped the wheels of chariots so that they had difficulty driving. Okay. Pero sa 24 gusto ko lang, God made a way, gumawa ng Panginoon para magulo itong mga Egyptian na humahabol sa mga anak ng Diyos. Gusto ko lang din na magkaroon tayo ng pananampalataya. Okay, you can turn that off now, Sister Tim. Kung ang Diyos ay nagawa niyang gawin yun sa mga Egyptians na humahabol sa mga Israelites, hindi kaya kayang gawin din ng Diyos na pwedeng nang baguhin yung pag-iisip ng sino man nagsalpak ng kaso sa inyo o sino man yung humahabol sa inyo? Pwede rin. Pwede rin. Kaya sabi lang ni Moses, sabi niya, kasi isipin mo, 24, mag-isip tayo at magkaroon tayo ng pananampalataya. Dahil mismo ang Diyos na ginawa niya na magkaroon ng confusions, ginawa niya na yung wheels ng karatela nila o yung sasakyan noon ay it was poured, it was not moving, hindi gumagalaw. Para lang hindi mahabol ni Egyptian itong mga anak ng Diyos hanggang sila ay makatawid doon sa kabila. God did that. Nagawa niya yon para lang maligtas sa kaligtasan ng mga anak niya. So tonight, this hour, you must trust in the Lord na God can make a way. God can make a way. Nakakagawa ng maliwanag paraan. Yan po, I searched that. Nakakagawa. Dahil kung nagawa niya noon, kaya niya gawin ngayon. Kaya sabi lang ni Moses, na lakasan ninyo ang iyong loob. Huwag kayong matakot. Tignan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ngayon ni Yahweh. Just keep on trusting in the Lord at tignan din natin kung paano tayo ililigtas. Dahil nga, He was able to put the angel behind them. He was able to put the pillar of cloud. He was able to cause the Israelites to cross. And He was able to make a confusion to the enemy at yung wheels ng enemy na kumahabol sa kanila ay hindi pa makagalaw. Kaya that's how God saved the anak ng Diyos. Yan po. At kaya sinabi nila, kaya natakot, can you put that 25 dp. What happened? What happened now to the enemy? What happened to the enemy of the Israelites? He jumped the wheels of their chariots so that he had difficulty driving. And the Egyptians said, let's get away from the Israelites. The Lord is fighting for them against Egypt. Hallelujah. Yan po. If we trust in God, the Lord will fight for us. Ang Panginoon ang magliligtas sa atin. Sabi niya dyan, sabi ng mga kaaway, umalis na tayo rito sapagkat si Yahweh na ang kalaban natin. Sinabi ni Yahweh kay Moses, itapat mo ang iyong tungkod sa ibabaw ng dagat at tatabunan ng tubig ang mga Egyptyo, pati ng kanilang karwahe. Ganon na ang ginawa ni Moises at pagbubok ang liwayway na numbalik sa dati ang dagat. See? Kaya, dahil doon, dahil God made a way, God made a confusion, tapos yung wheels hindi umaandar, tapos God, sabi na naman ng Panginoon kay Moses, stretch your hand. Kaya bumalik yung tubig
at narunod yung mga kalaban. At I would say that how that is, kaya yung kanta kanina natin na what a mighty God we serve. What a mighty God we believe. Makapangyarihan ang Diyos. It's a matter, mga kapatid, sa ating lahat. How are we going to activate our faith to the Lord? Paano natin palakasin? Kaya, kapit lang tayo sa Diyos, kapit tayo sa mga salita niya, namnamin natin ito, isipin natin ito, pwede nyo namang ibalik sa Diyos, pwede nyo naman ibalik sa pag kayo na nanalangin, pwede nyo sabihin, Panginoon, kung nagawa mo nga na iligtas yung mga Egypt, mga anak mo noon, kaya mo rin kami iligtas ngayon. Dahil ang Diyos noon at ngayon is the same. Kaya that's only what can I say from the Bible. Yan lang ang pwede kong ma-exhort from the Bible. I hope na nagkaroon man lang tayo ng pag-asa, nagkaroon man lang tayo ng kalakasan na, oo nga bakit itong mga nasa end na ang buhay, God made a way to save them in His way. Sa pamamagitan niya, hindi na pamamagitan ni Moses. Sa pamamagitan ng Diyos, ginamit niya lang si Moses para maligtas itong mga anak na it was trapped, na nag-trap sa pagtatawid sa Red Sea. Yan lang po ang aking maisi-share tonight, and salamat sa pakikinig ng salita ng Diyos. That's not my word. I would say, I encourage you to exercise your faith and bring that word. Balik nyo yung salita ng Panginoon sa Kanya pag kayo nananalangin. Panginoon, aking dinudulog or I surrendered everything to you. I surrendered my strength and everything to you. And I give you now my whole life. Be the one to take full in control. You are our Savior. You are our deliverer and our hope and our strength. Amen. So, I can give my prayer now because I have to exit for the next. Panginoon, maraming salamat nga naman, Panginoon, sa iyong ginawa sa buhay ng mga Israelitas during that time of Exodus. Maraming salamat, Panginoon, dahil sa kapangyarihan mo, iniligtas mo itong mga anak mo, 600,000 men plus women and the children and plus the animals. You had shown your miracle. Pinakita mo ang kapangyarihan mo, Panginoon. Panginoon, kami po ay naniniwala na may gagawin ka rin po sa buhay ng bawat isa. Kami po ay nananalig sa iyo that sa oras at panahon mo, O God, you make all things beautiful in your time, Lord. Thank you, salamat Panginoon sa aming kaligtasan, kaligtasan sa sakit, kaligtasan sa pag-aaway, kaligtasan sa kaligtasan sa kaluluwa. Maraming salamat po, at maraming salamat din po sa mga kasiyahan at kapayapaan na binibigay mo sa bawat isa sa amin in spite sa mga kung ano man ang sitwasyon namin ngayon. Salamat pa rin, Panginoon, dahil ang iyong salita ay hindi na nakalagay sa, it's not in the box, but there is freedom and liberty to share your word, O God. Father, I pray, panalangin namin na Holy Spirit, patuloy kang ikaw na ang patuloy magpaliwanag itong mga salitang ito sa puso at sa kaisipan at sa buhay ng bawat isa, para magkaroon po kami ng kaligtasan, kapayapaan at kagalakan sa aming buhay. Maraming salamat po, at ang aming binabalik ang papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and Amen. God bless us all.